Yo, Kadipunggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. At eto na nga no, karma is real, umamin na Amy Chavit isiniwalat ang totoong kalagayan ni kaibigan sa publiko. At yun, paalala lamang, ito ay reaction video lamang, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, may taning na ang buhay. Huwag pong kakalimutan na i-like po agad-agad itong video na ito. Konting lambing lang po sa inyo. Sana suportahan nyo po ha. I-like nyo po itong video na ito. At doon sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Ay, para tayo ay sana po ay doon sa ating mga manunood manumbalik kayo at patuloy nyong susuportahan itong ating vlog. Malaking balita rin itong press con ni Chavit. Tatandaan natin may history to si Chavit. Pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin, wala tayo hindi natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno. Pero meron siyang binanggit dito. Oo. Tingnan. Itong si Chavit, no, mabigat din ito, no, yung mga kaganapan din sa mga nakalipas na panahon, no, patungkol sa pagpapabagsak ng gobyerno. Isa si Chavit. May mga ambag dito, lalong-lalo na patungkol dito sa dating Pangulong si Joseph Estrada, kung matatandaan natin, yung nag-people power nga na kung saan ngayon na naman ito at nagbibigay hakbang at talagang mabigat din kapag gumalaw ang isang Chavit Singson nga. No? Diyan, tuloy pa natin. Nyo pong mabuti. Pumuli ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag si Singson may sabi. At ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Si Bongbong Marcos mastermind. Mangyayari ba itong mga to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos, yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako'y masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Bakit ito ipapatunayan natin? At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit itong binanggit niya. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Yun lang. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus, may taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Yun lang. Alam niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na. Tapos aarestuhin ka pa. Grabe. Hindi lang pagbaba Ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. Isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Grabe. Susunod to sa yapak ng tatay niya. No, Ito yung mahirap ng mga kabalits natin na kung saan talagang doble-doble ang nagiging tama ngayon sa ating Pangulo, no, na kung saan marami nang talagang umaayaw, no, sa kanyang pamumuno, na katulad na lamang nito ni Chavit, no, na isa sa mga bigating tao, at may mga opisyal pa talagang nagwi-withdraw na rin ng suporta laban no, sa kanya, na may mga panawagan na rin ang ilang kaparian ukol no, sa nagiging talagang talamak na korupsyon, no, sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. bit sila sa Hawaii
namatay na yung tatay niya. Mhm. 'Di ba? Ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi dito, ako'y naniniwala, Mhm. ha? Ay hindi na magtatagal to si Bongbong Marcos. Mhm. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Mhm. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, nako, Grabe. Mhm. deadly po yan. Mhm. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon Hmm. para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Oh. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan. Napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Mhm. Nung pagbagsak ng rating na bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Bakla itong mama na ito. Mhm. Duwag ito. Duwag humarap sa media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Mhm. Hindi humaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Mhm. Hindi ganoon. Ang layo nito kay PRRD. Si PRRD inaharap ang tao. Tama. Consistently inaharap ang tao, ini-interview. Hindi siya nagtatago sa palda ng babae. Hindi nagtatago sa palda ng tagapagsalita. Siya mismo. Pero kita nyo, ang inaayos ni Bongbong Marcos, imahe. Mhm. Hindi na po maniniwala ang tao sa ganyan. Mhm. Kaya nga sabi ko, kusang babagsak to itong gobyerno ni Bongbong Marcos eh. Mhm. Tatandaan nyo, pagsagad na, wala nang tiwala ang taong bayan. Kahit anong sabihin ni Bongbong Marcos, magko-collapse ang gobyerno. Yun ang masaklap no mga kabalits natin yung tuluyang ang pagbagsak umano ng pamumuno ng ating Pangulong Marcos nga no. At yun tuloy pa natin. Kusa. Dahil kahit tahimik ang sundalo, kahit tahimik ang pulis, pag nawalan na ang taong bayan ng tiwala sa liderato, Mhm. babagsak ang ekonomiya. Even yung mga pulis at sundalo, pamilya nila magugutom na. Mhm. Babagsak. Maniwala po kayo, babagsak ang ekonomiya natin. Yun lang ang masakit. Bago bumagsak yung gobyerno ni Bongbong Marcos, sad-sad na po tayo. Yun lang. Mhm. Pero mangyayari at mangyayari yan. Dahil nakikita natin wala nang tiwala ang taong bayan. Mhm. Wala nang investor. Yung dollar pataas na naman. Bumaba lang saglit. Napansin ninyo kasi December pumapasok yung remittance nyo mga OFW. Pero back to normal na tayo. Ano mangyayari? Tingnan nyo. Mhm. First Monday, unang pasok pa lang, bulusok na naman. Taas na naman ng dolyar. Mhm. Problema yan. Babagsak talaga ekonomiya natin. Unahan lang yan. Mamamatay ang taong bayan. O ito unang mamamatay. Makukukunin ito eh. Mhm. O hindi po tayo nagbibintang ha. Pero tatandaan natin. Makapangyarihan din ng Panginoon. Hindi niya na mahahayaang maubos ang Pilipino dahil sa pagnanakaw ng mga animal na to. Si Singson na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit Ito sinasabi ni Chavit, no? Pinagmalaki niya yung flood control. Tapos, nung siningil siya ng nature, ng bagyo, nagbaha, yung punot dulo ng problema na si Tambaluslos, yung kanyang pinsan,
hindi naman niya kinastigo. Mhm. Hindi naghahanap talaga ng solusyon si Bongbong Marcos. Mhm. Or hindi niya talaga mahanap ang solusyon kasi kasabwat siya. Kaya nga. Mhm. Anong punto ko rito, mga kababayan? Yung sinasabi kong pagbagsak ng tiwala, kahit anong pangakong gawin ni Bongbong Marcos, isipin mo pinagmalaki mo yung flood control projects. Tapos bumagsak. Tapos hindi mo inaayos ng maayos. Eh di wala talagang tiwala ang taong bayan. Mhm. Mauuwi tayo sa puro pangako, pero ang Pilipino gutom. Yun lang. Anong kalalabasan? Kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ni Tito Soto, kahit anong sabihin ng mga Rimulya, Mhm. ang taong bayan hindi na magtitiwala. Si Martin Romualdez, naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Nako, Secretary ayan na, Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Yan. Ay, nako. Si Claire, alam mo, si Claire, siya lang ang nakikinabang. Kasi yung banat ni Claire is not really effective. Lalo pong nasira, sa totoo lang, lalong nasira si Bongbong Marcos. Lumabas po si Bongbong Marcos na duwag. Tapos, anong meron kay Bongbong kung hindi trolls? Kasi si Claire hindi naman umaarting USEC eh. Hindi rin siya umaarting abogado. Ang arte niya troll. So, in short, nakikita nyo ba? Kasi kung effective ang pagtatanggol ni Claire kay Bongbong Marcos, hindi lalagapak ang trust rating ni Bongbong. Lagapak pa rin. So in short, wala ding silbi si Claire. Pero si Claire may kinita. Pwede siya nakinabang. So yung taong bayan, yung pera ng taong bayan na pinambayad kay Claire, nagamit ang taong bayan. Hindi rin nakinabang si Bongbong. Sino lang ang panalo? Si Claire. Panalo yung vlog niya. Pinapanood siya. May sahod pa siya. Eh malamang may bonus din yan. Eh pagtanggol mo yung ganyang kahirap. Ano yan? Hero ba? Si Darna ba yan si Claire? Para ipagtanggol niya yung ganyang kahirap ng libre? Nang maliit lang ang bayad? Pwe, wag nga tayo. O, sinong na? Yumaman. Siya lang. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026.
sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba Ewan na. Yung sinabi ni Singson na mamaya papaliwanag natin yung 40 years. Yung huling pagkakatanggal ng kanyang tatay ay may ibig sabihin 40 years. Explain natin mamaya. Ha? noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda. Ayan, hinamon Hinamon ni... Kasi dito pa ata yan. Ito. Sa debate challenge ni Manong Chavit. Yan lang. Yan din ang banat ng Malacanang. Hannah T. Saglit. Puro pa-media lang. Yan din ang banat ng Malacanang sa debate challenge ni Manong Chavit. Dagdag ni Yusek Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate, kundi sa pag-aksyon para mapanagot ang dapat managot. At yan daw ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Sana rin daw noon sila naghamon ng debate nang aminin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang ghost projects noong panahon niya, pero hindi naman naimbestigahan. Anak ng teteng talaga to si Claire. Hinamon ni Chavit, eto si Bongbong Marcos ng debate. Anong sagot? Kasalanan na naman ni Duterte. Eto si Claire, Halatang halata. Di ba? Nakarinig na kayong magsalita ang abogado? They make sense, di ba? Hindi parang troll. Nakikita nyo, minsan kahit yung ibang abogado, even yung mga hindi ako sang-ayon na abogado, pag nagsalita sila, may matututunan ka. They make sense. Abogado, yung abogado, pag nagsalita, tunog abogado. Ito tunog troll talaga. Parang nasa GC nila, ay, lahat ng balita balik sa Duterte. Okay? Kahit si Mr. Tubig, ituro nyo si Duterte. Ano ba yung tubig na yan? Yung tubig, yung water. Diba ganyan ang kinalalabasan nitong animal na ito? Puro na lang Duterte. Diba? Eh ako yung magdududa kung siguro sila ay teenager. Eh ako sa tingin ko, baka type nito si Claire kung pareha silang teenager baka kinakalantari na nito si Claire si PRRD. Di ba? Isipin nyo debate. Pero ito yan. Si Bongbong Marcos, guaranteed, duwag yan. Duwag sa debate yan. Bobo Hindi po tayo naninirang tao. Totoo to sinasabi ko, bobo si Bongbong Marcos. Bakit? Sunog ang utak. Dahil sa droga Yun lang. Okay, hindi natin iniinsulto yung mahihina ang utak. Pero si Bongbong kasi kasalanan niya. Durog ang utak sunog ang utak niyan si Bongbong Marcos. Kaya nga hindi nga makapag-create ng sentence yan ng binabasa Hindi makapag-create yan ng sentence na may sense na hindi binabasa. Uutal-utal. Sunog ang utak Kaya nga nabalita itong Venezuelan president si Maduro. Oo. Maraming nagsasabi bakit naman ginawa ng US yun. Pero sa katunayan, ako hindi ko man alam itong totoong nangyari. No, hindi naman tayo aral dito. Pero marami akong napapanood na talagang mas gusto ng Venezuela yung nangyari. At kinuha yung kanilang presidente. Bakit konektado sa drugs? Trump, Amerika, kailan mo kami tutulungan sa mga adik na opisyal ng gobyernong ito? Diba? Sabi nila marami bakit daw inano yung soberanya ng Valenzuela. Kinabuti ng taong bayan Isipin mo, dinaya. Nangyayari ba sa Pilipinas yan?
dinaya ang eleksyon. Yung presidente connected sa droga. Mhm. Hmm. Total, may EDCA rito, Trump. May ba't hindi ka naman gumalaw-galaw? Kuhanin mo na. Bago pa kuhanin ni Lord. Yun Etong lang. mga adik na opisyal. Kasi bakit ka naman kasi mag-uupi opisyal na mahilig ka sa droga? Hindi ko rin naman maintindihan itong mga animal na to. Di ba? Ah. Pero debate, malabo yan. Kasalanan to. Alam nyo kung sino may kasalanan? Kaya ayaw lumaban ng debate. Kasalanan ni Cayetano yan eh. Pinahiya. Nilaspag. Niyurakan sa debate. Tinapak-tapakan si Bongbong Marcos. Last niyang debate yun, ayaw na. Hindi na siya pinayagang magdebate. Mhm. Siguro, pag pumayag ng debate, ito si Bongbong Marcos, magsisuicide si Lisa at si Boying. Yun lang. Hindi na nila malalaman kung paano ipagtatanggol si Bongbong Marcos. Kaya over there, dead body, hindi matutuloy ang debate na yan. Malabo yan. Kaya anong style? Sisi sa Duterte. Mhm. Ni Mrs. Tubig. ni Mrs. Tubig. Si Claire Castro. O, next topic po tayo. Ito po, tingnan natin ha. Tingnan nyo to. Ito yung sinasabi natin patungkol sa 40 days. Kasi sabi, number 40 in the Bible means completion and a start of new beginning. O, totoo yan. Kasi 1986, 60 years old si Marcos Sr. Tapos after 40 years, 60 years old na rin ito si, tama ba 60? Hindi ko mabasa eh. Kabasahin ko. 1986, 68 years old si Marcos Sr. nung natanggal. 2026 is exactly 68 years old na rin si Bongbong Marcos. At posible matanggal. At ako'y naniniwala this will happen. Hindi ko pinatatanggal ha. Pinipredict ko lang po ang posibilidad. And sabi dito, history is repeating itself. Bakit, kanyo? Kasi sobra na po. Hindi ko alam kung paano pa matatagal. Kung hindi dahil sa mga pare, kung hindi dahil sa mga pinklawan na walang paninindigan, bagsak na po si Bongbong Marcos. Mhm. Na posibleng ikatanggal niya. Hindi ko pinapatanggal, posibleng ikatanggal niya. Kaya ako'y naniniwala ito'y mangyayari. Pero saan pa ba pupunta? Doon na rin eh. Bakit hindi na maiwasan? Yung baho nito, nangangaliwasaw na. Parang nanunuot na yung baho. Diba? Ano bang ibig sabihin nito? Sa Biblia kasi, yung 40 years, remember that, nung si Moses, nung hinalis sa Egypt, yung mga Israelites at dadalhin sa Promised Land, it took them 40 years bago makarating doon dahil pasaway. Pasaway itong mga Israelites bago nakarating sa Promised Land. At 40 years, 40 days, nung pinako ang Panginoon at siya'y nabuhay muli, bago siya umakyat sa langit, 40 days. And also, nung nag-fasting, ang Panginoong Jesus natin, na remember that, nag-fasting siya 40 days. Tinukso siya ng dyablo. So marami pong ganyan sa Biblia. Even nung umakyat si Moses sa Mount Sinai para katagpuin ng Panginoon, 40 days din. Okay? So very meaningful po ito sa Bible. Hindi natin alam kung ito may kaugnayan dito. Pero baka ibigay sa atin ng Panginoon ang bagong simula. Di ba? So speaking of yung aking bagong binuksan na topic sa aking Facebook, yung fasting. Tayo po yung nagfa-fasting. Susubukan natin mag-fasting 48 hours a week. Hindi lang po yan for spiritual. Ito po good for the health. Yan, kasi po malaking bagay na
yung sugar natin, yung ating sa katawan, may tulong po yung fasting. Kaya, but anyway, nabanggit ko lang ulit, no? So, yan po ang connection yan. Malay natin. Di ba? May bagong panimula ang mga Pilipino. Sana naman. Ito'y akin lang. Maubos na yung mga adik na politiko. Dahil yan na nagpapahirap sa bayang Pilipinas. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang nga naging tampok dito nga sa Pinas News Insider, no? Patungkol nga sa nangyayari sa ating Pangulo o talagang maaring maging kaganapan sa ating bansa. O yung mga umano'y maaring tuluyang pagbagsak o yung mga umano'y nagiging hakbang laban nga sa ating Pangulo ngayon, no? Na kung saan patuloy no, sa talagang pagsisidhi pa rin ng hustisya, no, para nga sa umano'y korupsyon, no, sa ating bansa na maraming ang nananawagan ukol nga rito at patuloy na ipinaglalaban ito ng ating mga kababayan na tuluyan ng bigyang kaparusahan nga yung mga umano'y sangkot o yung mga umano'y nagpasasa, no, sa kaban ng bayan. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dito, no, at kayo na lang bahala nga magkomento paano na nais nyo pang ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Ito muli ang Yodi Punggol, hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.